Hello, good afternoon everyone. Isa na namang magandang hapon para sa ating lahat. Ito nga't ang panahon ay maaliwalas pa din katatapos lang din ang ulan kasi dalawang araw ng pabugso-bugso yung ulan dito sa Visayas. At iyon na nga, ang topic natin today is SIM card registration. Okay, so nagtataka kayo kung bakit naging SIM card registration to. Kasi nung nakaraan, di ba, about sa online lending application yung naging content ko. So, yun nga, kasi magkarugtong ang issue na yan. Kasi marami na kasi ang umaalmas sa pangaharas ng ibang online lending app na kesyo hindi daw sila nagkakautang, bakit tatawagan, hindi nila kilala yung taong utang, yung taong hinahanap, hindi nila kilala. Wala silang ideya kung sino yon, pero natatawagan sila. Kaya napunta sa issue ng SIM card registration yung ganong problema. Oo, kasi halimbawa, kilala niyo po ba si biglang tatawag yung collection department. Yun talagang ginagawa namin dati sa collection team ng isang online lending company, at hindi ko napapangalanan kung anong company yon para po sa security po ng other party. Okay, so ito na nga po, no. Ganito kasi yun, guys. May instances talaga na mangyari yon. So, unang-unang possibility po niyan is malamang yung umuutang po sa online lending app, naglalagay po ng numero, nag-iimbento po ng numero. Sa dami ng mga subscribers, possible na may isang tao talagang matatamaan. Nangyari yan dati. 'Di ba? Pag nagkamali ka lang ng isang digit ng number, possible na may isang taong makakatanggap ng text mo. Nung uso pa yung yung text dati, o yung hindi pa na-invento yung Android phone, 'di ba? Pag na-wrong send ka, nagkamali ka ng number, so may isang taong makakatanggap doon. So ganito pa rin yun, kasi napakarami ng subscribers ng kahit saang network ng bansa natin. So hindi rin kataka-taka kung bakit makakatanggap kayo ng tawag mula sa collection department kung yung taong umuutang ay isa po sa gumagawa ng problema. Nag-iimbento siya ng mga numerong ilalagay sa contact reference para po maiwasan yung tawag ng tawag, para hindi magugulo yung buhay nila. So, yun po yung unang possibility, at nangyayari po yan. Although hindi man talaga lahat gumagawa niyan, pero may gumagawa talaga. May kakilala akong gumagawa noon. Hindi ko na lang papangalanan kung sino. At ito na nga, no, ang pangalawang possibility niyan kung bakit kayo natawagan ay dahil sa process ng collection department. So, nabanggit ko na sa unang video ko na kapag nag-apply, may 5 contact reference na ilalagay maliban sa personal number mo. So, kung hindi ka makontak, mag-proceed sa contact reference. Yun ang ginagawa namin dati. Kung wala pa din sa contact reference, kahit nakailang dial ka na sa isang araw, i-refresh namin yung phone numbers dyan. So, yun, magre-refresh phone numbers sila. Tapos, doon na nila malalaman kung sino po yung sasagot. I mean, susubukan nila kung sino yung sasagot. Magre-refresh po number yan. So, yung yung mga number na hindi naka-phone book, kung napansin nyo, hindi na tinatanong kung anong pangalan, di ba? Sa mga naka-experience na ito, kung napansin nyo, yung tumatawag sa inyo, hindi na tinatanong kung yung pangalan nyo, ito ba si Maria de la Cruz, di ba? Walang ganon. Dire-diretso na. Tinatanong lang kung kilala nyo ba itong halimbawa si Mariana, ganon. Kilala nyo ba? So, yun. Wala. Sinusubukan lang nila kasi may tendency talaga na yung number na inaano nila, na nilalagay doon, kahit nag-text, nakitawag, kasama yun sa matatawagan pag nag-refresh phone number. At panghuli na po, ito na. So, maaring kakilala nyo pero hindi nyo lubusang kilala o nakalimutan nyo lang yung tao. So, yun po ang reason kung bakit natawagan kayo. Although yung SIM card natin is registered naman talaga ngayon, lahat talaga na ginagamit, kasi luma man o bago, naka-register yung mga SIM card. Okay, pasensya na po ha, o talo-talo ko kasi hindi talaga ako native speaker ng Tagalog. Matigas talaga ang dila namin mga Bisaya, sa totoo lang. Pasensya na. So ito na ang
Saan na ba tayo? Pasensya na guys, nawawala ako. So ito na, um, kung yung concern nila is tungkol sa SIM card registration. So huwag kayong mag-alala po kasi in the first place, yung account niyo is safe naman. Although, ang bad side lang niyan is yung natawagan kayo, syempre magagambala yung mga buhay natin, di ba? So nakakainis din yun. It's really annoying. Sabi pa nga. So, hayaan na lang. Kasi hindi naman nila ma-invade yung privacy nyo. So, yun nga lang, kahit ano, iwasan nyo lang sagutin yung mga unknown numbers talaga. I-block nyo lang yung mga unknown numbers sa cellphone nyo para hindi na sila magkatawag. At one time, kung makausap nyo man yung collector, sabihin nyo naman, di nyo kilala yung tao na yan, maintindihan naman nila yan kasi kahit ipapaliwanag pa. Okay? So yun, for sure, titigil din sa katatawag. Titigil din sa katatawag. Hindi ko lang masasabi kung hanggang kailan, pero may time na titigil din sa katatawag. Kasi kapag hindi pa na-close talaga yung account ng customer sa loob ng ilang buwan, so ipagpasapasahan yan sa iba't ibang department. Kung gano'n talaga kakunat yung nangungutang, ayaw talaga magbayad, so ayun, paminsan-minsan lang tatawag, mga email, text, gano'n talaga. Legit po ito. Kaya nga nabagit ko doon sa unang video na kung mangyari bang hindi nyo kayang bayaran yung pending loans nyo kahit maliit man, gawa nga ng kagipitan ng buhay, so huwag nilang pilitin. Okay? So hindi ko na in-encourage na wala pong batas na nagsasabi na yung mga may utang is pwedeng makulong. So technically wala talaga, no? Pero ano lang, since ginagamit naman natin yon kahit hindi natin kilala yung kung sino pinagkakautangan natin kasi online siya, so hanggang kung kaya nyo pa naman may extra kayo, so ano lang, hanapan na lang paraan para mabayaran siya. Okay? So yun lang po ang masasabi ko tungkol sa SIM card registration na naging nabuntunan pa ng sisi ng mga natawagan kesyo daw yung SIM card registration wala daw visa, parang wala lang. Hindi naman ganoon yun. Okay, so yun lang talaga ang masasabi ko regarding sa online lending app at yung SIM card registration na affiliated talaga sila base po sa mga reklamo ng ibang mga natawagan ng mga makulit na online lending app. That's all for today, guys. Thank you so much. Bye.